Ang 5 pagkakamali ng Prosperity Gospel. Mahigit 100 taon na ang nakakalipas, sinabi ni Charles Spurgeon sa harapan ng mga pinakamalaking Christian church noon. Naniniwala ako na anti-Christian at hindi banal para sa sinumang Kristiyano na mamuhay na may layon na makaipon ng malaking kayamanan. Sasabihin mo, hindi ba natin dapat gawin ang lahat ng magagawa natin upang makuha ang lahat ng pera na pwede nating makuha? Maaari mo itong gawin, hindi ako mag-aalinlangan sa iyo na sa paggawa nito ay maaari kang maglingkod para sa layunin ng Diyos. Ngunit ang sinabi ko ay yung mamuhay na may layunin ng pag-iipon ng yaman ay anti-Christian. Gayunpaman, sa paglipas ng mga taon, ang mensahe na ipinangangaral sa ilan sa mga pinakamalaking simbahan sa buong mundo ay nagbago. Sa katunayan, isang bagong gospel ang itinuturo sa maraming mga iglesia ngayon. Ang gospel na ito ay may iba't ibang katawagan tulad ng name it and claim it gospel, ang blab it and grab it gospel, ang health and wealth gospel, ang prosperity gospel, at positive confession theology. Anumang katawagan ang gamitin, ang nilalaman ng bagong gospel na ito ay iisa. Sa madaling salita, itinuturo ng self-centered na prosperity gospel na ito, na nais ng Diyos na ang mga mananampalataya ay maging physically healthy, maging sagana sa material na bagay, at magkaroon ng personal na kaligayahan. Pakinggan mo ang mga salita ni Robert Tilton, isa sa mga prominenteng tagapagsalita para sa prosperity gospel. Naniniwala ako na kalooban ng Diyos na ang lahat ay yumaman sapagkat nakikita ko ito sa Bible, hindi dahil nakita kong mabisa itong nangyari sa iba. Hindi nakatingin sa tao ang mga mata ko, ngunit sa Diyos na nagbibigay sa akin ng kapangyarihang makakuha ng yaman. Ang mga tagapagturo ng prosperity gospel ay hinihimok ang kanilang mga tagasunod na ipanalangin at igiit na humingi ng material na kaginhawaan mula sa Diyos. 5 maling katuruan ng prosperity gospel. Kamakailan lamang, ako at si Russell Woodbridge ay sumulat ng isang aklat na pinamagatang Health, Wealth, and Happiness upang suriin ang mga pahayag ng mga tagapagtanggol ng prosperity gospel. Medyo mahaba yung book na yon para i-summarize dito, kaya sa article na ito ay nais kong suriin ang 5 mga doktrinang tinalakay namin sa librong iyon. Mga doktrina kung saan nagkamali ang mga nagtuturo ng prosperity gospel. Sa pamamagitan ng maingat na pagsusuri sa mga maling katuroang nakapaloob sa mga pangunahing doktrina nila, inaasahan kong malinaw ninyong makikita ang mga panganib ng prosperity gospel. Ang mga doktrinang tatalakayin ko ay may kinalaman sa Abrahamic Covenant, sa atonement, sa pagbibigay, sa pananampalataya, at sa panalangin. Unang maling katuruan. Ang Abrahamic Covenant ay isang paraan para magkaroon ka ng karapatang makakuha ng mga material na bagay. Ang unang kamali ang kailangan nating isaalang-alang ay kung paanong ang prosperity gospel ay tinitingnan ng Abrahamic Covenant bilang isang paraan sa pagkakamit ng material na bagay. Ang Abrahamic Covenant sa Genesis 12, 15, 17, at 22 ay isa sa mga theological basis ng prosperity gospel. Mabuting kilalanin ng mga prosperity theologians na ang karamihan sa banal na kasulatan ay ang nagsasalaysay ng katuparan ng Abrahamic Covenant. Ngunit mali ang hindi nila pagpapanatili ng isang wasto o orthodox na pananaw sa tipang ito. Hawak nila ang maling palagay sa pinagmulan ng tipan, at higit sa lahat, nagkakaroon sila ng maling pagtingin tungkol sa praktikal na paggamit ng tipan. Pinakamahusay ang nilahad ni Edward Powson sa pananaw ang Ebanghelyong Kasaganaan sa praktikal na paggamit ng tipang Abrahamiko nang isinulat niya. Ang mga Kristiyano ay mga espiritual na anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pagpapala ng pananampalataya. Ang mana na nakaugnay sa Abrahamic Covenant ay pangunahing ipinapakita sa mga tuntunin ng pansariling karapatan sa mga material na bagay. Sa madaling salita, itinuturo ng prosperity gospel na ang pangunahing layunin ng Abrahamic Covenant ay upang basbasan ng Diyos ng material na pagpapala si Abraham. Dahil ang mga mananampalataya ay mga espiritual na anak ngayon ni Abraham,
minana nila ang mga pagpapalang pampinansyal. Ang tagapagturo ng ebanghelyo na ito na si Kenneth Copeland ay sumulat. Dahil ang covenant ng Diyos ay naitatag at ang kasaganahan ay isang probisyon ng tipang ito, kailangan mong isaisip na ang pagyaman ay pagmamay-ari mo na rin ngayon. Upang suportahan ang pahayag na ito, ang mga tagapagturo ng kasaganahan ay binabanggit ang Galatia chapter 3 verse 14 na tumutukoy sa pagpapalang ibinigay niya kay Abraham ay matanggap din ng mga hindi Hudyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa kanilang pagbanggit sa Galatia chapter 3 verse 14, ay binabaliwala ng mga tagapagturo ng prosperity gospel ang ikalawang parte ng talata na binabasa at para matanggap natin ang ipinangakong espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa talatang ito, malinaw na pinapaalalahanan ni Paul ang mga taga-Galasya tungkol sa espiritual na pagpapala ng kaligtasan, hindi ang material na pagpapala ng yaman. Ikalawang maling katuruan, kasama sa pagtubos na ginawa ni Jesus o atonement ang kasalanan ng material na kahirapan. Ang pangalawang theological na pagkakamali ng prosperity gospel ay isang maling pananaw sa pagtubos na ginawa ni Jesus. Sinulat ng theologian na si Ken Sarles na inaangkin ng prosperity gospel na ang parehong pisikal na pagpapagaling at prosperity sa pananalapi ay naibigay dahil sa pagtubos na ginawa ni Jesus. Ito ay tila isang tumpak na pagmamasid sa isang komento ni Kenneth Copeland na ang pangunahing prinsipyo ng Kristiyano ay upang malaman na inilagay ng Diyos ang ating kasalanan, karamdaman, sakit, kalungkutan, pighati at kahirapan kay Jesus sa Kalbaryo. Ang maling pagkakaunawa sa saklaw ng pagliligtas na ginawa ni Jesus ay nagmula sa dalawang pagkakamali na ginawa ng mga tagapagtaguyod ng prosperity gospel. Una, marami sa humahawak ng prosperity theology ay may pangunahing pagkakamali sa pananaw sa buhay ni Kristo. Halimbawa, ipinahayag ng guro na si John Avanzini na si Jesus ay may magandang bahay, isang malaking bahay, si Jesus ay humawak ng malaking salapi, at siya ay nagsusuot ng mga branded na damit. Madaling makita kung paanong ang ganoong baluktot na pananaw sa buhay ni Kristo ay maaaring humantong sa isang baluktot rin na pagkakaintindi sa pagkamatay ni Kristo. Ang pangalawang pagkakamali na dinadala sa isang maling pananaw sa pagtubos na ginawa ni Jesus ay isang maling interpretasyon ng ikalawang Korinto chapter 8 verse 9 na ganito ang mababasa, sapagkat alam naman ninyo ang biyaya na ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo, na kahit na mayaman siya doon sa langit ay nagpakadukha siya dito sa mundo alang-alang sa atin para sa pamamagitan ng kanyang kahirapan ay maging mayaman tayo. Habang ang isang mababaw na pagbabasa ng talatang ito ay maaaring humantong sa paniniwala na si Pablo ay nagtuturo tungkol sa pagpapala ng material na kayamanan. Makikita sa konteksto ng itinuturo ni Pablo ang eksaktong kabaligtaran na prinsipyo. Sa katunayan, itinuturo ni Pablo sa mga taga-Korinto na dahil napakalaki ng nagawa ni Kristo para sa kanila sa kanyang ginawa sa krus, dapat nilang bitawan ang kanilang kayamanan para sa paglilingkod sa kanilang tagapagligtas. Ito ang dahilan kung bakit pagkalipas ng 5 talata lamang ay hiniihimok ni Pablo ang mga taga-Korinto na ibigay ang kanilang kayamanan sa kanilang mga kapatid na nangangailangan at sinulat sa 2 Korinto chapter 8 verse 14 na, sa ngayon ay masagana kayo, kaya nararapat lamang na tulungan ninyo ang nangangailangan. Ikatlong maling katuruan. Ang mga Kristiyano ay nagbibigay upang makakuha ng material na kapalit mula sa Diyos. Ang pangatlong pagkakamali ng prosperity gospel ay ang paniniwala na dapat magkaloob ang mga Kristiyano upang makakuha ng material na kapalit mula sa Diyos. Ang isa sa mga kapansin-pansing katangian ng mga prosperity theologians ay ang kanilang labis na interes sa usapin tungkol sa giving. Ang mga natuturuan ng prosperity gospel ay hinihimok na magbigay ng sagana at nahaharap sa mga statements na parang galing sa Diyos tulad ng, ang tunay na kasaganahan ay ang kakayahang gamitin ang kapangyarihan ng Diyos upang maibigay ang mga pangangailangan ng sangkatauhan sa anumang larangan ng buhay.
at tinawag kami upang punduhan ang ebanghelyo para sa buong mundo. Habang ang mga pahayag na ito ay mukhang kapuri-puri, ang pagbibigay diin sa pagbibigay ay itinayo sa mga motibo na hindi nalalapit sa pagiging philanthropic. Ang nagtutulak sa katuroang ito sa pagbibigay ay ang tinukoy ng isang prosperity teacher na si Robert Tilton bilang Law of Compensation. Ayon sa law na ito, na sinasabing batay sa Marcos chapter 10 verse 30, ang mga Kristiyano ay kailangang magbigay ng bukas palad sa iba, sapagkat kapag ginawa nila yon, ang Diyos ay nagbabalik ng higit bilang kapalit. Ito naman ay humahantong sa isang cycle ng tuloy-tuloy na pagyaman. Gaya ng sinabi ni Gloria Copeland, magbigay ng $10 at tumanggap ng $1,000. Magbigay ng $1,000 at makatanggap ng $100,000. Sa madaling salita, ang Marcos chapter 10 verse 30 ay isang very good deal. Maliwanag, kung gayon na ang katuroan ng prosperity gospel ay nabuo sa mga maling motibo. Samantalang itinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad, ayon sa Lucas chapter 6 verse 35, na magbigay na hindi umaasa ng anumang kapalit. Ang mga prosperity theologians ay nagtuturo sa kanilang mga tagasunod na magbigay sapagkat malaki ang kanilang makukuha. Ika-4 na maling katuroan. Ang pananampalataya ay sariling likhang spiritual force na nagdudulot ng kasaganahan. Ang ika-4 na pagkakamali ng prosperity theology ay ang pagtuturo nito na ang pananampalataya ay isang sariling likhang spiritual force na nagdudulot ng kasaganahan. Samantalang ang biblical Christianity ay nauunawaan na ang pananampalataya ay pagtitiwala kay Hesukristo. Sinusuportahan naman ng mga prosperity preachers ang kakaibang katuruan. Sa kanyang librong The Laws of Prosperity, isinulat ni Kenneth Copeland, ang pananampalataya ay isang espiritual na puwersa, isang espiritual na enerhiya, isang espiritual na lakas. Ang lakas na ito ng pananampalataya ang siyang nagpapagalaw sa mundo ng espiritu. Mayroong ilang mga batas na namamahala sa kasaganahan na ipinakikita sa salita ng Diyos. Ang pananampalataya ang dahilan upang gumana ang mga ito. Maliwanag na ito ay isang mali at maaring heretical na pagkakaunawa tungkol sa pananampalataya. Ayon sa prosperity theology, ang pananampalataya ay isang gawa o pagkilos na hindi ipinagkaloob ng Diyos at hindi nakasentro sa kalooban ng Diyos. Sa halip ito ay isang spiritual force na gawa ng tao na nakadirekta sa Diyos. Sa totoo, ang anumang theology na tinitingnan lamang ang pananampalataya bilang isang paraan upang makakuha ng material na bagay sa halip na upang maging matuwid sa harap ng Diyos ay dapat na husgahang may mali at kulang. Ika-5 maling katuruan. Ang panalangin ay isang kagamitan upang pilitin ang Diyos na magbigay ng kasaganaan. Panghuli, itinuturing ng prosperity gospel ang panalangin bilang isang kagamitan upang pilitin ang Diyos na magbigay ng kasaganaan. Ang mga tagapagturo ng ebanghelyong ito ay madalas na sinasabi ang Santiago chapter 4 verse 2, may masidhi kayong paghahangad ngunit hindi kayo nagkakaroon. Ang mga tagapagtaguyod ng prosperity gospel ay nanghihikayat sa mga mananampalataya na manalangin para sa personal na tagumpay sa lahat ng mga larangan ng buhay. Sinabi ni Creflo Dollar, kapag nananalangin tayo na naniniwalang natanggapin na natin ang ating hinihingi, walang choice ang Diyos kundi ang ibigay ang ating mga ipinapanalangin. Ito ang sikreto para maging matagumpay ang panalangin ng isang Kristiyano. Totoong ang mga panalangin para sa personal blessing ay hindi naman mali. Ngunit ang labis na pagbibigay diin ng prosperity gospel sa tao ay ginagawang isang kasangkapan, ang panalangin na maaaring gamitin ng mga mananampalataya upang pilitin ng Diyos na ibigay ang kanilang mga hinahangad. Sa loob ng prosperity theology, ang tao, hindi ang Diyos, ay naging sentro ng panalangin. Ang nakakapagtaka, ang mga mangangaral ng ebanghelyong ito ay madalas na hindi pinapansin ang ikalawang bahagi ng turo ni Santiago tungkol sa pananalangin na nakasaad, humingi kayo, ngunit hindi kayo nakatanggap sapagkat ang inyong paghingi ay masama. Ang inyong hinihingi ay gagamitin ninyo sa inyong mga kalayawan. Ayon sa Santiago chapter 4 verse 3, hindi sinasagot ng Diyos ang makasariling mga kahilingan na hindi napapapurihan ang kanyang pangalan. Totoo na ang lahat ng request natin ay dapat na banggitin natin sa Diyos ayon sa Filipos chapter 4 verse 6.
Ngunit ang prosperity gospel ay nakafocus ng labis sa mga desire ng tao na maaring magtulak sa mga tao na manalangin ng makasarili, mababaw at panlabas lang na mga panalangin na hindi nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Bukod dito, kapag isinama ang turo tungkol sa pananampalataya ng prosperity doctrine, ang katuroang ito ay maaaring mag-akay sa mga tao na subukang i-manipulate ang Diyos upang makuha ang gusto nila, isang gawaing walang patutunguhan. Malayo ito sa panalangin mangyari o masunod ang kalooban ng Diyos. Isang maling ebanghelyo. Sa liwanag ng banal na kasulatan, ang pundasyon ng prosperity gospel ay napakarupok. Kung tutuusin, ang prosperity gospel ay talagang isang fake na gospel dahil sa maling pananaw nito sa ugnayan ng Diyos at ng tao. Sa madaling salita, kung ang gospel na ito ay totoo, walang halaga ang biyaya ng Diyos, walang katuturan ng Diyos, at ang tao ang sukatan ng lahat ng mga bagay. Kung pinag-uusapan man nila ang tungkol sa Abrahamic Covenant, ang pagliligtas sa kasalanan, ang pagbibigay, pananampalataya, o panalangin, ang mga preachers nito ay ginawang isang quid pro quo, isang pabor para sa isang pabor, na transaksyon ang ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Tulad ng nabanggit ni James R. Goff, ang Diyos ay pinabababaw bilang isang cosmic bellhop, assistant o utusan na tumutugon sa mga pangangailangan at hangarin ng kanyang nilikha. Ito ay kulang at hindi biblical na pananaw sa ugnayan ng Diyos at ng tao.